Bago ang lahat, pinalamang na kayo gusto nyo pang manalo. Grabe palang makaka-comeback yung Knicks dahil sa labas ng arena may pinasabog na yung mga fans. Mukhang tapos na rin yung series dahil 3-1 na ang Knicks. Nag-choke ng malala yung San Antonio Spurs pala, parang nakalunok ng buto ng santol. Lamang ng 29 points, tinalo pa ng Knicks sa endgame. Hanip talaga tong si Bronson at si OG, pang only pops buong series. Si Towns pang 2 rounds lang kay Wemby, na foul trouble pa. Si OG Diaz, Anunoby ang nagpanalo dahil sa follow up after ng tira nitong si Bronson. May total na 33 points, 4 rebounds at tig 1 assist, steal at block si OG. Meron pa siyang 7 out of 9 sa 3-point area. Mukhang makakadalawa din ng championship. Si Bronson naman para naka-robust, 36 points, 5 rebounds, 7 assists, medyo ginagamitan din ng malaisdang flop, 9 out of 11 sa free throws. Hindi napapagod si Bronson, 44 minutes, ihilang ang pahinga sa San Antonio. Halos hindi na makasabay sa dulo yung San Antonio, labas na yung dila ng ibang player nila, kaya lugi ka ng overnight dito kay Bronson. Yung isa pa sa mga producer ng Knicks, kinall out yung NBA na pinapaboran sa tawag yung San Antonio, na expected nila sila yung mananalo. Nakalamang naman kasi talaga ng malaki sa first half yung Spurs. Kaso nung second half, na-limit lang sila sa 30 points kontra sa Knicks na meron namang 58 points. Hindi rin pumapasok yung mga tira ng San Antonio. Merong nasa 14 3-point shot ang Spurs ng first half, kaso 3 lang ang pinasok nila nung second half. Kahit irig ng NBA yung mga tawag at pabor sa San Antonio, hindi rin nila makakapitalize. Iba pa yung miss call at controversial call. Andun pa yung kay Towns at kay Wemby. Nang hipo na ng betlog itong si Wemby, si Towns pa yung na-foul after ng challenge. Nagreklamo na kasi si Towns sa kanilang coaching staff na 2 play siyang hinahawakan itong si Wembanyama, kaso hindi natatawagan ng foul at siya ang nabibigyan. Kaya nabangko si Towns ang medyo matagal na foul trouble agad. Saka nakabawi rin naman si Towns ng second half na may total siyang 13 points, 10 rebounds, 3 assists. Yung isa pa doon, yung kay Cornet, goaltending naman talaga yon, pababa na ang bola pero hindi tinawagan. Ang lakas pang mang-asar nitong si Wemby kay Mitchell Robinson. Sinabihan ba namang I'm in your head nung natawagan ng flagrant foul? Sa post-game interview, chope si Wemby. Delikado pa si Wemby dahil dun sa play na nasiko niya si Towns na natawagan ng flagrant 1. Kung yung ginawa niya kay Bronson, binigyan din ng flagrant 1 foul, malamang sa next game suspended itong si Wembanyama dahil ngayon may total na siyang 3 points pagdating sa foul or flagrant foul. Kaya mukhang totoo yung sinasabi ni Sham na iniiwasan ng NBA na masuspende si Wemby. Kakasabi ko lang nung isang araw, si Ranedel pambansang siko, si Wemby pangkalawakang siko or intergalactic. Merong nasa 24 points, 13 rebounds, 3 blocks si Wemby. Mukhang nawili din sa 3-point area. Hindi naman bawal lumabas pero mostly ng mga tira niya outside kesa mamain niya sa loob ng paint nang wala itong si Towns. Yung flagrant 1 naman niya malamang i-review ng NBA at malamang din bawiin dahil sasabihin doon non-intentional yung elbow. Kaso sa rule, yung siko kapag tumama ng above the shoulder, flagrant talaga yun. Mukhang kailangan din ng San Antonio sa next game si Scott Foster. Pero ang Knicks, pwedeng ipa-review yung flagrant ni Wemby at pataasan nila sa flagrant 2. Kaya delikado na masuspinde si Wemby. Pero mukhang hindi na kailangan ng Knicks dahil hanggat andun si De'Aaron Fox. Nadamay pa ako dito kay Fox dahil inusog ko daw. Sinisi siya ng buong internet dahil itatakbol na lang niya ang bola, tinira niya pa dahil nasa likod niya si OG Anunoby. Nung nakuha niya kasi ang possession, nasa 12 seconds na lang, na malamang ipa-foul din siya ng Knicks kaya ang gagawin na lang niya, itatakbo na lang yung bola. Mukhang na mental itong si Fox. Kung kailan pa siya hindi nagpaubaya, dun pa siya nayari. Kaya nga yung clutch niya nun, sinabi ko, tsamba lang yun Dahil base pa kay Fox, kaya daw niya itinira, akala daw niya ma-outrun niya si OG. At kung sakali, baka nakakuha pa siya ng N1 play. Kaso ang kinalabasan, bonak. Pinuri na lang nitong si Fox si OG na good block. May total naman si Fox na 18 points, 5 rebounds, 7 assists, 4 turnover at 2 steals. Parang nasa 3 points na lang siya nung second half. Nagtitira ng 3-point area na puro butike yung tinamaan.
Nainis din yung mga fans dito nga kay Fox dahil kada turnover niya tatawanan lang niya. Sinabihan siya online na parang nilalaglag niya yung game. Na dapat di umano i-check yung bank account nitong si De'Aaron Fox after ng series. Dahil hindi naman siya ganito nung first at second round eh. Mula lang bumalik lang siya kontra sa OKC, dun nag-iba yung laro ni De'Aaron Fox. Nagkaroon pa ng mga post sa mga forum na dapat imbestigahan itong si De'Aaron Fox na parang nilalaglag niya or nagpo-point shaving siya kontra dito sa Knicks. Hindi lang yung last play nitong si De'Aaron Fox ang tiningnan ng mga fans, kundi yung mga turnover niya na parang questionable. Na para sa isang all-star at veteran player, kahina-hinahala yung mga turnover na binibitawan nitong si De'Aaron Fox. Binanatan din ni Barkley yung San Antonio at si Fox. Mismanaged di umano yung ginawa nila. Lamang sila ng 25 points, kaso 8 3-point shot ang ginawa ng San Antonio na hindi man lang nag-set ng play papasok ng paint. Meron silang malaki na dominante sa ilalim at meron naman silang player na magaling mamasok sa loob, kaso nawili sa katitira sa labas. Tinawag pa ng mga insider, commentator, analyst na dumbest play in history of mankind yung ginawa ni De'Aaron Fox. Base pa kay Shaq, pang champion talaga yung ginagawa ngayon or nilalaro ngayon ng Knicks, hindi katulad sa San Antonio dahil lagi silang sa last quarter natitira ng Knicks. Buti na lang game 4 bumisita si Taylor Swift, hindi game 3. Buti pa si Harper, buo pa rin yung loob na hindi pa tapos yung series kahit 3-1 na ang Knicks, pero mukhang tapos na rin. May isang nakabalik sa finals ng 1-3 deficit, kaso si LeBron yun at Cavaliers. Another record ulit kay Harper. Meron siyang nasa 21 points, 4 rebounds, 3 assists, 3 out of 6 mula sa 3-point area. Kaagawa ko lang kahapon ng episode sa kanya, may jump shot na agad siya ngayon. Kung hindi pa rin kasi siya pagkakatiwalaan sa starting unit, mahihirapang makahabol yung San Antonio dahil yung Knicks pang champion na yung laro. Nagkakamali rin naman si Harper sa mga play pero nakakabawi siya Saka buong series dito sa finals maganda yung nilalaro niya. Na kapag lumalalim yung series, lalong nagiging mature si Harper. Hindi katulad nung ibang player ng San Antonio na parang pababa yung laro ngayon. Parang hindi na nga siya rookie kung maglaro ngayon sa finals dahil umaangat lalo yung game niya. Kinakaldag lang niya yung mga gwardya nitong Knicks at meron talaga siyang advantage. Kaso hindi naman ako ang coach nung Spurs. Yung last play pa sana ng San Antonio, based sa ibang mga fans, dapat daw si Fox ang pinag-inbound, imbes ni si Harper. Okay na kasi yung screen ni Wemby at yung pasok ni Castle sa loob, open na open siya. Pero mukhang kinulang yung pasa ni Harper, yun ang isa sa mga error niya. Pero syempre, pupurihin ko pa rin si Harper. Si Castle kasi medyo tahimik sa Game 4. Meron 13 points, 5 rebounds, 5 assists, 8 free throws. Medyo maaga din kasing pinahinga itong si Stephon Castle dahil nga malaki ang lamang ng San Antonio ng first half. Kaso nawala naman siya sa momentum at biglang nagkaroon ng run yung Knicks.